Muling binabaan ng Bank of Canada ang key interest rate nito na ikinatuwa ng marami sa komunidad. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga may mortgage o nais bumili ng tahanan? May report si Teresa Radula. I-celebrate, yes. So, masayang-masaya dahil nga bababa na yung monthly payment natin sa mortgage. Magandang balita kung ituring ng mortgage holders at business owners. Muling binabaan ng Bank of Canada ang interest rate sa ikatlong pagkakataon. Mula 4.5%, 4.25% na ito ngayon. Our decision reflects two main considerations. First, headline and core inflation have continued to ease as expected. And second, as inflation gets closer to the target, we want to see economic growth pick up to absorb the slack in the economy so inflation returns sustainably to the 2% target. Ayon sa isang Pilipinong mortgage holder, restaurant owner at may-ari ng paupahan sa Nova Scotia, ito ay malaking ginhawa sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin sa mga nakalipas na buwan. 2 months ago, nasa 3.1. Yung isang bahay ko lang na in which dito yung restaurant ko, 3,100, and then the next month is 3,000 na lang. Then the next month is 3,050. Pagganon-ganon siya. Ang nangyayari, hindi ka makakapaggawa ng sarili mong prediction ba? Kasi nga, you expect that you're making this much of money and then all of a sudden, bababa pala siya. So, yung expectation mo, nagiging napofrustrate ka. Hindi naman daw na sorpresa ang isang ekonomista sa desisyon ng Bank of Canada. Meron ding ikalawang benefit ito, which is to spur economic activity. Kasi alam naman natin na kapag mababa ang interest rate, borrowing costs are lower, yung mga dating mga spending na hino-hold po natin kasi mataas pa yung interest rate, ngayon yung bibili na natin. So makakaroon po yan ng pag-increase ng spending sa durable goods, which in turn will create economic activity. Kaya makikita natin na there's a possibility na ma-prevent yung recession na pinangangambahan ng mga economists na posibleng mangyari. Ayon sa Bangko Sentral, bagamat umaasa ang marami na bawasan pa nilang lalo ang interest rate, kailangan pa rin daw nila itong balansihin sa economic growth. Tinitingnan din nila ang tumataas na unemployment rate sa youth at newcomers. With inflation getting closer to the target, we need to increasingly guard against the risk that the economy is too weak and inflation falls too much. Sa kabuuan, senyales na raw ito para sa ilang Pilipino sa Canada. Tahaki na ang susunod na hakbang para sa kanilang tahanan at negosyo. So bilang mortgage holder, oras na pong magpa-refinance na at i-lock in yung interest rate. Kasi we never know. Posible naman daw bawasang lalo ng Bangko Sentral ang interest rate kung patuloy na humupa ang inflation at kung lalagong muli ang ekonomiya. Sa mga nag-aabang naman ng posibleng patuloy na pagbaba ng interest rate, pagtataya ni Batu. Hindi pa natin masasabi pero may mga economists na nagsasabi na mas bababa pa ito, pero sa palagay ko is tingnan muna natin yung inflation sa susunod na buwan at tingnan din natin yung paglago ng ekonomiya sa third quarter. Nakatakdang i-anunsyo ng Bangko Sentral ang sunod na policy rate sa October 23. Teresa Radula, Omni News, Toronto.